Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is kaya mo bang talikuran ang tawag ng Diyos? And meron po itong concept na effective calling. Effective calling, an act of God and the Father speaking through the human proclamation of the gospel in which He summons people to Christ through the Holy Spirit, in which way that they respond in saving faith. Makikita po natin ito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14. But we ought always thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as first fruit to be saved through the satisfying work of the Spirit and through relief in the truth. He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog naman po, ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabanal na Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Tayo tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, God calls people through the gospel. So, yung Panginoon Jesucristo po, tinawag niya po yung mga tao o yung mga anak niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi hindi naman natin siya makikilala kung hindi sa pamamagitan ng salita niya. Ngayon naman sa second teaching, God calls people by the power of the Spirit. Ngayon, tinawag din ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga tao, ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, dahil ang banal na Espiritu ay ang siyang kumikilos upang sa ganoon tayong mga anak niya ay mas mapatawag pa sa pamamagitan ng Espiritu ang ibinigay niya. Ngayon naman sa third teaching, God called people to share in the glory of God. Ngayon, since tinawag niya tayo, inakay na tayo ng ating Panginoon. Tinawag niya tayo upang sa ganoon tayo ring mga tinawag ng Panginoon, i-share din natin kung ano yung gospel ng Panginoon, kung ano yung salita ng Panginoon, at kung ano yung nilalaman ng Biblia na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ngayon naman, proceed na tayo sa application. First application, listen to God's call. So, pakinggan natin yung tawag ng ating Panginoon. Huwag nating babaliwalain yung tawag ng ating Panginoon, dahil siya mismo yung tumatawag sa atin. And every time na tayo yung tumatawag sa Kanya, yung Panginoon, mabilis siya mag-response. So, kailangan nating pakinggan or lagi nating alamin yung pagtawag sa atin ng Panginoon. Ngayon naman, sa second application, pray for our loved ones. So, lagi nating ipagdadasal yung family natin, yung mga mahal natin sa buhay, kasi sila rin naman yung dahilan kung bakit tayo na nagkakaroon pa ng buhay. Kasi syempre, since family natin sila, alam naman din natin na nagkikare sila sa atin. Ngayon naman sa third application, trust in the Spirit works. So, magtiwala tayo sa gawa ng banal na Espiritu. Magtiwala tayo sa ibinigay ng Espiritu ng Panginoon na siyang gagalaw at kikilos sa buhay natin. Ngayon naman sa discussion na po tayo. Ngayon po sa discussion, how does understanding God effective calling inspire us to pray persistently to our God, love, and salvation? Kasi kung tayo ay nagpe-pray every time na tayo ay nagpe-pray, and kung yung pinagpe-pray natin is about luck sa salvation na meron tayo, mali yung kapakanan na yun. Dapat every time na nananalangin tayo sa Panginoon, isinasama rin natin yung mga mahal natin sa buhay, nang sa ganon kahit nagkakaroon din sila ng guidance mula sa ating Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.